Sino kausap mo? Donato, nandyan ka na pala. Sino sabi ang kausap mo? Ang kapatid kong si Noel ang tumawag. Oh, ano daw ang kailangan? Nagpasabi lang na uuwi na sila dito ng pamilya niya. Nagsawa din siya sa buhay niya sa Maynila. Saan naman sila titigil dito kung uuwi na sila ng pamilya niya? Sa bahay ng namayapa naming lola. Kaya nga siya tumawag para magpatulong maghanap ng pwedeng maglinis ng bahay at paligid nun. Doon sa minumultong bahay na yon? Sigurado ka ba doon talaga sila titira? Oo. Tsaka sa kanya naman yun pinamana ng lola namin. Alam naman niyang may nababalitang multo sa bahay na yon. Ayaw niyo kasing ibenta na lang eh. Diba, malaking halaga na rin yun. Alam mo naman na hindi ako pwedeng magdesisyon sa bagay na yan. Hindi naman akin yung bahay eh. Sana kasi kinumbinsi mo ang kapatid mo. Mahina ka rin kasi. Di sana may porsyento ka sa pagbebentahan. Bilin kasi sa kanya ng lola namin nung nabubuhay pa, huwag niyang ibebenta ang bahay na yon. Dahil kung hindi, habang buhay siyang mamalasin. Kaya siguro wala sa isip ng kapatid ko na ibenta. Sus! Naniwala naman kay sa lola niyo. Sabi ko nga pala kay Noel, ako na lang ang upahan niya para may extra naman ako. Sa araw na lang ako maglilinis at magpapasama na rin ako. Wala naman sigurong magmumulto sa ganong oras. Bahala ka. Siya nga pala. Baka naman kapag dumating ang kapatid mo dito, meron kang ikwento. Wala akong ikukwento sa kanya. Siguruhin mo lang. Dahil hindi lang ikaw malilintikan sa akin, pati kapatid mo at pamilya niya. Ang martir na asawa sa hirap at ginhawa hindi umaalis sa tabi ng asawa niya. Ngunit ang pag-ibig ay dapat makapagbigay ng ligaya. Hindi puro pagdurusa at pang-aabuso. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Gusto ko pong magbahagi ng karanasan ko na nangyari sa probinsya ng asawa ko. May ilang taon na rin ang nakakalipas. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Maggie. 35 years old, may asawa at 2 anak. Taga-probinsya ng Bicol ako at nakipagsapalaran sa Maynila nung makatapos ako ng pag-aaral. Naging kapitbahay ko ang naging asawa ko at tubong aklan naman siya. 2 taon din kami magkarelasyon bago naisipan na magpakasal. Nag-aaral pa lang sila ng nakakatandang kapatid nang maulila sa mga magulang. Nang ikasal kami, may sarili ng pamilya noon ng ate niya na naiwan sa probinsya nila. Isang oportunidad ang nagbukas sa asawa ko para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya napilitan kami na umuwi sa kanila at tirhan ng pamanang bahay ng namayapa niyang lola. Na ayon sa kwento ng asawa ko, may nagmumulto. Tama nga sabi mo, ate. Luma na ang bahay ni Lola Conchita. Sa tagal ba naman na walang nakatira? Ang tagal mo kasing hindi umuwi dito. Hindi ko kasi basta maiwan ng trabaho sa Maynila eh. Tsaka nasanay na rin ako sa buhay doon. Kahit niluma na ng panahon ng bahay na ito, matibay pa rin. Hindi man lang inanay ang mga kahoy. Para bang merong nag-aasikaso sa bahay na ito. Noon ngang lilinisan namin halos walang alikabok. Baka hanggang ngayon nandito pa rin si Lola Conchita at inaalagaan pa rin niya ang bahay na to. Di ba nung nabubuhay pa siya, napaka-istrikta niya sa kalinisan? Huwag kang magbiro ng ganyan. Alam mo namang matatakotin ako Matatakotin ka pa rin pala hanggang ngayon. Magbiro ka na sa ibang bagay, wag lang tungkol kay Lola. Ikaw talaga, napakaduwag pa rin. Wala akong pakialam kung duwag ang tingin mo sa akin. Sa natatakot ako, no? Meron pa rin bang sinasabi ang mga tao rito sa bahay na to? Oo, sabi ng ilan, nakikita pa rin daw nila na may sumisilip na matandang babae sa may bintana. Minsan pa nga daw, nagliliwanag ang buong bahay na ito. Mabuti na rin na may multo ang paniniwala nila dito para hindi pasukin ng mga masasamang loob. Siya nga pala, sa bahay na kayo maghapunan mamaya ha? Sige ba? Si Kuya Donato ba nasa trabaho ngayon? Oo, mamaya pang uwi nun. Excited na nga yun sa pagdating ninyo
Pagkatapos namin maibigay ang mga pasalubong, nagpaalam na rin si Ate Emilia sa amin. May bibilhin pa raw siyang ibang sangkap para sa lulutuin niya mamayang hapunan. Sa bahay na lang daw nila kami hihintayin. Mabait talaga ang hipag ko at laging nakangiti. Kahit sinong makakita sa kanya, hindi iisipin na meron siyang pinagdadaanan. Nasabi pa dati ng asawa ko na bihira lang magalit ang kapatid. Nagmana daw ito ng ugali sa nanay nila. Ilang taon na nga ulit si Ate Emilia? 35. Ba't mo naman naitanong? Noel, wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ah. Para kasing ang tanda niya sa tunay niyang edad eh. Tsaka para siyang manang manamit. Napansin ko nga na tumanda siyang tingnan. Ayoko lang siyang biruin kanina, baka magtampo naman. Ngayon nga lang ulit kami nagkita pagkatapos ng 5 taon. Tsaka hindi naman siya ganun magdamit dati. Ewan ko ba bakit nagbago? Malalaman natin sa mga susunod na araw kung meron bang pinagdadaanan ng ate mo. Palagay ko naman ayos lang ang pamilya niya. Mabait naman si Kuya Donato at responsable pa. Nandito na naman tayo eh. Kung meron silang problema, madadamayan na natin siya. Oo nga. Tsaka kapag sinuwerte ako sa abroad, bala ko rin silang tulungan kahit papano. Hindi mo pala nabanggit sa kanya na kaya tayo napauwi dito dahil paalis ka na sa 1 buwan. Sasabihin ko rin mamaya. Nawala kasi sa isip ko na banggitin sa kanya kanina Mabuti pa, pumunta na tayo ng maaga sa kanila. Gusto ko rin kasing tumulong sa pagluluto ng hapunan. O sige, nakaayos na naman ang mga bata Nasaan nga pala sila? Nasa labas lang, naglalaro. Baka nga nagluluto na si ate ngayon Dito kasi sanay ang mga tao na maagang hapunan. Sigurado na maninibago ang mga anak natin dito. Kahit nga tayo Pero mas gusto ko na rin dito. Kesa kami lang ng mga bata ang maiwan sa tinutuluyan natin sa Maynila. Kaya nga inuwi ko kayo dito. Hindi rin ako mapapalagi kung nasa abroad ako tapos kayo lang nandun. Mabuti sana kung nasa malapit lang ang kamag-anak natin. Tatawagin ko na ang mga bata para makaalis na tayo. Pagdating nga namin sa bahay ng hipag ko, naabutan na namin dun si Kuya Donato na nagpapahinga sa sofa. Si Ate Emilia naman abala sa kusina. Iniwan ko na muna ang asawa ko at bilas. Pumunta na ako sa kusina para makatulong. Ang mga anak ko naman iniwan ko sa mga pinsan nila. Natuwa naman ng hipag ko na maaga kaming nakapunta. Nakita kong marami siyang lulutuing putahe. Halata talagang pinaghandaan niya ang magiging hapunan. Mula sa kinaroroonan namin, tanaw ko ang sala kung nasan si Noel at ang bayaw niya. Ang tagal mo ring nawala, bayaw hindi kaya manibago kayo sa paglipat nyo? Sa umpisa lang siguro pero makakasanayan din. Lalo na nang mag-iina ko. Si Maggie naman sanayan sa buhay probinsya. Paano nga pala yung trabaho mo sa Maynila? Wala na akong trabaho. Ha? Paano naman ang pang-araw-araw nyo? Hindi naman sa sinisira akong loob mo. Pero bayaw, mas mahirap ang buhay dito sa probinsya. Oo nga, makakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Pero ang hirap ng pera dito. Alam ko naman yan. Pero mas mahirap sa Maynila. Ang mahal pa ng mga bilihin. Kung pwede nga lang tayong magpalit ng posisyon mas gugustuhin ko sa Maynila. Hindi ko lang talaga maiwan ang pamilya ko dito. Hindi naman kami basta umalis ng Maynila na walang ibang plano Huwag mong sabihin na may trabaho ka na agad na inaasahan dito. Paalis na kasi ako papuntang ibang bansa. Mas gusto ko na nandito ang pamilya ko kaysa sa Maynila. Ang swerte mo naman, bayaw. Ay, marami din akong pinagdaanan bago makaalis. Muntik na nga akong sumuko Nanghihinayang lang ako sa mga nag-aasos ko at iniisip ko din na mag-iin ako. Sapat lang kasi ang kita ko sa dati kong trabaho. Lumalaki na rin ang gastos namin, lalo na pareho nang nag-aaral ang 2 bata. Bilib din talaga ako sa diskarte mo. Ako kasi, hindi ko kaya na mangibang bansa. Nauunahan ako ng takot Nilalakasan ko lang ang loob ko para sa kanila. Kapag nandun ka na, huwag mo kaming kalilimutan ng ate mo, ha? Oo naman. Kayo pa ba makakalimutan ko? Kayo na lang ang pamilya ko. Mamaya, pagkatapos ng hapunan
papabili ako ng alak natin. Malakas ka pa rin ba uminom? Ay nako, hindi na masyado eh. Umiinom na lang ako pag may okasyon. Aba, kailangan natin mag-celebrate dahil paalis ka na. Tama-tama, maraming nilulutong ulam si Emilia. May pulutan tayo mamaya. Habang masaya nagkukwentuhan ng asawa ko at si Kuya Donato, ganun din kami ng hipag ko sa kusina. Hindi nga namin namalayang nakatapos na kami sa pagluluto. Ang hugasin naman ng hinarap ni Ate Emilia. Bahagya niyang itinaas ang suot na damit para hindi mabasa. Akma ko sana siyang pipigilan na mapansin ko ang malaking pasa sa braso niya. Nang makita niyang doon ako nakatingin, hinila niya ulit ang manggas ng damit na suot. Hindi na rin ako nakapagtanong dahil nagpaalam siya na tatawagin na ang mga bata para makapaghapunan na. Ako naman itinuloy ko na lang ang pagliligpit ng mga ginamit sa pagluluto. Para mamaya konti na lang ang liligpitin. Naging masaya naman ang hapunan. Pagkatapos nga nagyaya pa si Kuya Donato na uminom. Doon na rin kaming pinatulog na mag-anak. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa pagliligpit ha. Wala yun, ate. Kung inaantok ka na, pwede ka na matulog. Samahan mo na ang mga anak mo sa kwarto. Hindi pa naman ako inaantok. Hihintayin ko na lang na matapos silang dalawa. Pasensya ka na nga pala kung kararating nyo lang napasabak na kaagad sa inuman si Noel. Ayos lang yun. Ngayon na nga lang ulit uminom ang kapatid mo eh. Hinahayaan ko na rin na gawin niya ang gusto niya. Malapit na rin kasi siyang umalis eh. Ha? Saan pupunta si Noel? Aalis na siya papuntang Dubai bilang skilled worker. Kaya siguro kayo umuwi dito. Ang swerte naman ng kapatid ko, makakarating na siya ng ibang bansa. Kahit pa sabihin mong trabaho ang ipupunta niya doon. Ngayon pa nga lang, nangungulila na kami ng mga anak niya. Paano pa kaya kapag hindi na namin siya kasama? Ganun talaga. Kailangan ninyo magsakripisyo pare-pareho. Sigurado naman na nahihirapan din si Noel. Iniisip na nga lang namin na para din yun sa mga bata. Nandito naman kami ng asawa ko kung kailangan ninyo ng tulong. Hindi namin kayo pababayaan habang wala si Noel. Salamat ate. Kaya tiwala si Noel na umuwi kami rito eh. Mukhang mga lasing na sila oh. Ang lakas na ng tawanan nila eh. Oo nga. Alam mo si Noel kapag may tama na, ang lakas na ng boses. Akala mo, napakalayo ng kausap eh. Magkakasundo nga sila sa inuman. Ate, maiba nga pala ako. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Marami akong ginagawa, katulad ng paglalabandera at paglalako ng mga merienda, minsan mga gulay. Bakit mo nga pala naitanong? Gusto ko rin kasi na may ekstrang kita eh. Hindi naman kasi ito katulad ng Maynila na maraming trabahong pagpipilian. Pero kapag may nalaman ako, sasabihan ka agad kita. Salamat ate ah. Gusto ko kasing makatulong kay Noel sana eh, habang hindi pa siya nakakapagpadala. Kapag pareho kayo masipag at masinhop, aasenso talaga kayo mag-asawa. Maghahating gabi na rin nang tumigil sa inuman ng asawa ko at si Kuya Donato. Paghiga pa lang ni Noel, nakatulog na siya agad. Samantalang si Kuya Donato salita pa rin ng salita sa kabilang silid. Sinasaway naman siya ng asawa pero lalong nilalakasan ng boses. Tuluyan na rin nawala ang antok ko na nararamdaman ko kanina. Hindi ko man gustong makinig dahil manipis lang na tabla ang pagitan ng dalawang silid. Naririnig ko ang usapan nila. Mahiga ka na dito. Saan ka pa pupunta? Huwag mo akong pakialaman. Huwag ka naman sanang pasaway. Tulog na ang mga kasama natin sa bahay. Nakakahiya naman sa kanila kapag naisorbo mo sila. Bakit ka naman nahihiya sa kanila bahay natin to? Sana hindi mo nalang niyaya ang kapatid ko na uminom kung ganyan ka. Baka sabihin mo naman hindi ako marunong makisama eh. Sige na nga, mahiga ka na ulit dito.
Bukas na lang tayo mag-usap. Anong bukas na, ha? 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 Aray ko, Donato! Huwag mo naman pisilin ng braso ko. Itong tandaan mo, ha? Wala kang karapatan na utusan ako dito sa loob ng pamamahay ko. Pasensya na. Baka lang kasi magising pa ang mag-asawa. Hindi ba ayaw mong makahalata sila na may nangyayari dito sa bahay? Basta ikaw, itikom mo lang yung bibig mo. Oo. Wala naman akong sinasabi sa kanila eh. Ang dami mo nilutong ulam kanina. Akala mo naman, piyesta. Singilin mo ang kapatid mo sa mga nagastos natin, ha? Pera ko naman yung pinambili ko sa mga ulam kanina. Natuwa lang ako dahil nakauwi ng kapatid ko dito. Alam mo naman kung gaano ko pinapanabi ka ng pagkikita ulit namin eh. Wala akong pakialam kung pera mo man ang ginastos mo. Basta singilin mo siya. Nakakahiya naman kung gagawin ko yan. Basta gumawa ka ng paraan. Ikaus na nga tayo. Nagyabang ka pa kanina. Sana talbos na lang ang pinaulam mo sa kanila. Tama na. Baka magising pa sila eh. Hindi mo mabigas yan. Masikip na higaan. Doon ka sa sala matulog. Sa katahimikan ng gabi, naririnig ko pa ang mahinang paghikbi ni Ate Emilia. Gusto ko sanang lumabas para damayan siya, nagpigil lang ako. Ayoko naman kasing mapahiya ang hipag ko kung ngayon ko pa siya dadamayan. Kinabukasan maaga akong nagising. Tulog pa si Noel at ang dalawa naming anak. Naabutan ko na rin ang hipag ko sa kusina. Matamis pa siyang ngumiti pagkakita sa akin. Kumuha siya ng tasa at saka sinalinan yun ng kape. Magkape na muna kayo. Magluluto pa lang kasi ako ng almusal natin eh. Salamat sa kape, ate. Sa bahay na lang siguro kami mag-aalmusal. Hihintayin ko na lang na magising ang mag-aama ko. Dito na kayo kumain. Madami akong sinaing. Nakakahiya naman kasi ate. Walang nakakahiya dahil pamilya tayo dito. Kayo nga ang dami ninyong pasalubong sa amin eh. Ayaw kasi namin na maging pabigat kami sa inyo. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw yata ang lasing eh. Narinig ko kasi yung pag-uusap niyo ni Kuya Donato kagabi. Gising ka pa pala nun. Lasing lang ang asawa ko, kaya na yun nasabi. Kalimutan mo na lang sana yun. Malupit ba siya sa'yo? Kaya ba may pasaka sa braso mo? Hindi mabait si Donato. Kahit tanungin mo pa ang mga anak namin. Hindi kita pipilitin na magsabi. Pero tandaan mo, nandito lang ako para makinig kung kailangan mo ng mapagsasabihan, ha? Maggie, huwag mo na sanang iparating kay Noel. Ayoko magkalamat ang samahan nilang magbayaw at ayoko din na mag-alala pa siya sa akin eh. Paalis pa naman siya. Huwag kang mag-alala, ate. Wala akong sasabihin sa kanya. Nakikiusap din ako. Dito na lang kayo mag-almusal. Baka kasi ito na rin ang huling beses na makakasama ko sa almusal ang kapatid ko bago siya umalis. Baka kasi may masabi na naman ng asawa mo eh. Mamaya pa ang gising ni Donato. Kilala ko yun kapag nalalasing. Sige na nga, tutulong na rin ako sa pagluluto. Tapos na kaming magluto nang magising ang mag-aama ko at ang mga anak ng hipag ko. Nakapag-almusal na kami pero tulog pa rin si Kuya Donato. Hindi na rin kami nagtagal at umuwi na kami sa bahay namin na hindi naman kalayuan. Pagdating namin sa bahay tsaka naman dumaing si Noel na parang minamartilyo ang sentido niya. Binigyan ko na lang siya ng gamot para mawala ang sakit ng ulo niya. Hinilot ko na rin ang sentido niya habang nakaupo sa lumang sofa. Ikaw naman kasi, parang mauubusan ng alak. Alam mo naman na hindi ka na sanay uminom eh. Nahihiya naman kasi ako kay Bayaw eh. Alangan naman na pabayaan ko siya mag-isa. Itutulog ko na lang siguro to para mawala. Mabuti pa nga. Siya nga pala. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba dito sa bahay? Wala naman.
Baka kasi matakot kayo sa mga maririnig nyo sa mga taga rito. Kilala mo naman ako na hindi madaling matakot. Tsaka, baka imahinasyon lang nila kung ano man ang nakikita nila rito. Ang aliwalas kaya nito kahit luma na. Buti, hindi mo naisipan na ibenta noon. Ni minsan hindi yan sumagi sa isip ko. Ito na nga lang natitirang alaala ni Lola Conchita. Ibebenta ko pa? Kung nasaan man ang lola mo ngayon, siguradong matutuwa yun. Dahil nandito ka na sa bahay niya. Kapag may sapat na akong ipon, ipapaayos ko tong bahay niya. Alam mo, mga ganitong bahay ang mga gusto ko. Pakiramdam ko kasi ang daming alaala ng nakaraan na nakapaloob dito. Sa probinsya din kasi namin, marami pa ring nakatirik na mga lumang bahay. Tuwing napapasok ko yun, namamangha talaga ako. Hindi talaga ako nagkamali na dito kayo patirahin. Kung may trabaho lang sana dito, noon pa tayo nakauwi rito eh. Siguro, ito ang tamang panahon para umuwi tayo. Gusto ko ring sulitin ang mga araw na nandito pa ako. Ngayon pa lang para na ako nalulunod sa lungkot. Ganon din ang nararamdaman namin ng mga anak mo. Kung pwede nga lang pigilan namin ang pag-alis mo eh. Ay, mabilis lang naman ang mga taon. Isipin na lang natin na ginhawa naman ang kapalit ng pagkakalayo ko sa inyo. Lagi kang tatawag kapag nandun ka na ha. Higit sa lahat, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Para sa inyo ng mga anak natin, mag-iingat ako kapag nandun na ako. Doon ka na sa silid natin magpahinga. Itutuloy ko na ang pagliligpit ng iba pa nating gamit. Agad namang sumunod si Noel. Ako naman sinimulan ko na ang pag-aayos ng mga natirang ligpitin kahapon. Dahil kararating lang namin siguradong sa silid namin matutulog ang dalawa naming anak. Dahil sa kaabalahan hindi ko na namalayang tanghali na pala. Sinilip ko muna si Noel sa silid namin bago ko inasikaso ang paghahanda ng tanghalian. Ang dalawa naman naming anak na sina Daisy at Joy pumasok na galing sa paglalaro sa labas. Nang mga oras ding yun, nagtatalo ang hipag ko at asawa niya. Hindi kasi nagustuhan ni Kuya Donato ang nakitang ulam sa mesa pagkagising niya. Ang buhok ko, Donato! Hihilahin ko talaga to hanggang matanggal ang anit mo! Mamawa ka naman sa akin. Kasalanan mo rin kasi kung bakit ka nasasaktan. Kanina pa ako nagugutom eh. Yan lang papakain mo sa akin. Itlog na pula at kamatis. Yan lang kasi ang meron sa tindahan eh. Samantalang kahapon, 3 klase ng ulam niluto mo. Tapos ngayon, yan lang. May bisita naman kasi tayo kahapon. Gumawa ka ng paraan! Sige, sasagot na lang ako sa talipapa. Kanina pa nga ako nagugutom tapos ngayon ka lang pupunta sa talipapa. Dapat kanina pa. Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip. Bibili na lang ako ng dilata sa tindahan. Huwag ka na magalit. Wala ka talagang kwentang asawa. Awa ka naman sa akin, Donato. Huwag mo ako saktan. Dapat sa'yo, binabaon sa lupa para uod na lang ang makinabang sa'yo. Halika rito. Hindi mo ako matatakbuhan. Mga anak, lumabas na muna kayo. Huwag kayong makikialam, kundi malilintikan din kayo sa akin. Hindi na halos maigalaw ni Ate Emilia ang buong katawan nang iwan siya ng asawa na puno ng pasa. Umiiyak naman ang dalawang anak na lumapit sa kanya at yumakap. Huwag niyo akong alalahanin, mga anak. Ayos lang ako. Kasalanan ko naman kaya nagalit ang tatay ninyo sa akin eh. Sige na. Kayo na lang kumain ng ulam sa mesa. Isang taon pa lang noon nagsasama ang hipag ko at asawa niya, nagpakita na agad ng totoong ugali ang lalaki. Sa konting pagkakamali at hindi agad na ibigay ang gusto, sinasaktan siya nito. Nagawa na rin niyang magsumbong sa kapitan nila pero pinag-aayos lang sila lagi.
Palibhasa kasi tiyuhin ni Kuya Donato ang kapitan sa lugar nila. Isa rin sa panakot ng lalaki na papatayin sila mag-iina at walang makikialam sa gagawin niya. Ilang beses na rin kasing humingi ng tulong ang hipag ko sa mga taga ron. Pero ni isa wala man lang naglakas loob na tulungan sila mag-iina. Pinapalabas din kasi ng asawa na nasisiraan na siya ng bait. Kaya nag-iimbento na sinasaktan niya. Magaling kasing makisama si Kuya Donato sa ibang tao. Kaya mahirap paniwalaan na nananakit siya. Ang laki ng bahay ni na Ate Emilia. Yun nga lang, wala silang kapitbahay doon na malapit. Lupa kasi yun ng mga magulang ni Kuya Donato. Hindi ko nga alam kung hanggang saan eh. Kaya siguro walang nakatirik na bahay sa paligid nila. Siya nga pala, paano sila nagkakilalang dalawa? Hindi kasi malinaw sa akin ang kwento nila eh. Basta namalayan ko na lang na ikakasal na sila. Gaano mo kakilala si Kuya Donato? Ayon sa kapatid ko, mabait at responsable naman yun. Wala rin naman kasi akong naririnig na masamang sinasabi ng mga taga rito sa bayaw ko. Bakit ka interesadong malaman ang tungkol sa kanila? Wala. Naitanong ko lang naman. Wala rin kasi akong alam sa kanila eh. Lalo na kay Kuya Donato. Kapag nakaalis na ako, lagi mong pupuntahan si ate ha? Gusto ko nga sana siyang puntahan bukas o di kaya sa mga susunod na araw. Mabuti nga na ngayon pa lang nagbabanding na kayo. Napansin ko rin kasi na hindi ganun kaganda ang buhay nila. Kaya gusto ko sanang tumulong sa kanya. May konting ipon pa naman tayo eh. Kaya nga kapag nasa abroad na ako, gusto ko rin silang tulungan. Gusto ko rin sanang magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan habang hindi ka pa nakakapagpadala. Kaya mo bang pagsabayin ng pag-aasikaso sa mga bata at trabaho? Oo naman. Ang plano ko nga magtinda ng pagkain. Tapos si Ate Emilia ang paglalakuin ko. Tapos hati kami sa kita. Okay din yan. Sigurado na papayag si Ate Emilia. Kapag maaga akong nakatapos sa gawain ko bukas, pupuntahan ko siya sa kanila. Kinabukasan nagpaalam ako sa asawa ko na pupuntahan si Ate Emilia sa kanila. Naabutan ko ang dalawa niyang anak na nagsasampay sa labas ng bahay. Bago pa ako makapagtanong, lumabas naman ng bahay ang tatay nila. Bahagya pa itong nagulat nang makita ako. Tinanong ko naman kung nasaan ang hipag ko. Napansin ko ang biglang pagkabalisa ng anyo niya at bahagya pang lumingon sa loob. Pakiramdam ko rin ayaw niya akong papasukin sa loob ng bahay. Nakaharang kasi siya sa may pinto. Ay, masama kasi ang pakiramdam ni Emilia ngayon eh. Pwede ko kaya siyang dalawin? Ano bang sakit ni ate? May trangkaso siya. Tsaka kakatulog lang niya eh. Ganun ba? Ano ba ang sadya mo sa asawa ko? May iaalok lang sana ako sa kanya kung papayag siya. Hindi nyo kasi naitatanong, Kuya Donato. Sa Maynila kasi, nagluluto ako ng mga pagkain gaya ng pansit, maha, at kung ano-ano pa na nasa bilao. Aalukin ko sana si ate na magsosyo kami. Maganda nga yan. Kaya lang wala naman siyang pampuhunan kaya hindi ko alam kung papayag siya. Ako naman ang mamumuhunan at magluluto eh. Ang gagawin lang ni Ate Emilia, ilalako yun. Dahil kilala naman niya ang mga taga rito. Sige, itatanong ko na lang sa kanya. Busy din kasi siya eh. Nagbabaka sakali lang naman ako eh. Pakisabi na lang kuya. Sige, aalis na rin ako. Pagaling ka mo siya. Umalis na rin ako pagkatapos. Malayo-layo na rin ang nalalakad ko nang lumingon ako. Nandun pa rin si Kuya Donato sa may pinto at nakatingin sa akin. Para bang gusto niyang makasiguro na nakaalis na nga ako. Kanina may iba akong nararamdaman. Palagay ko wala namang sakit ang hipag ko. Baka dahilan lang yun ng asawa niya para hindi ko makita ang totoong kalagayan ni ate. Narinig mo naman siguro sinabi ng hipag mo. Oo, mukhang maganda yung inaalok niya. Kesa maglako ako ng paninda ni Aling Leti na maliit lang ang kita. Minsan wala pang 100 sa isang araw. Masama ang kutob ko dyan sa hipag mo.
Baka gumawa siya ng gulo. Sa tingin ko naman hindi. Mabuti nga yun, may malasakit siya sa atin eh. Nabanggit ng kapatid mo na balak din niya tayong tulungan. Baka mamaya harangin ng hipag mo ha. Hindi niya gagawin yon. Nabanggit nga niya yun sa akin at ayos lang sa kanya. Sa ngayon dahil wala pa sa ibang bansa si Noel, baka magbago rin ang isip niya. Iba na gagawa ng pera sa tao. Huwag mo munang pag-isipan ng masama yung tao. Hindi naman natin siya lubos na kilala. Baka naman kapag naging malapit kayo sa isa't isa lumakas na loob mong suwayin ako. Hindi yun mangyayari. Di sana noon pa. Tanda mo, Emilia, oras na magsumbong ka. Hindi lang yan ang aabutin mo. Ibabaon talaga kita ng buhay sa lupa. At yung mga anak natin, ibebenta ko sila sa kasa. Huwag! Maawa ka naman sa mga anak natin. Huwag mo silang idamay. Ako na lang, kahit pa ulit-ulit mo ako saktan, hindi ako magreklamo. Parang awa mo na. Huwag mo sirain ang buhay ng mga anak natin. 2 babae din ang mga anak ng hipag ko. Si Leila nasa grade 9 at ang bunsong si Leslie nasa grade 7 naman. Gaya ng ina, pareho nilang kinatatakutan ng ama mula pagkabata. Maski sila nakakaranas rin ng kamay na bakal nito, lalo kapag wala ang kanilang ina. Mahigpit din ang bilin sa kanila ng ina na kapag nasa loob ng bahay si Kuya Donato, sa labas lang sila ng bahay. Pinagbabawalan din sila na magsuot ng maiksing shorts at sando. Sa murang edad, alam nilang gusto lang silang protektahan ng nanay nila. Hindi ko alam kung malulungkot ako sa balita sa akin ng asawa ko pag uwi ng bahay. Tumawag daw sa kanya ang agency kung saan siya nag-apply. Kailangan daw niyang lumuwas para sa PIDOS. Ibig sabihin pagkatapos nun, ilang araw na lang lilipad na siya papuntang ibang bansa. Tuloy na tuloy ka na talaga sa pag-alis mo. Ayoko nakikita kitang malungkot. Lalo lang kasi akong nahihirapan eh. Pasensya ka na. Hindi ko lang kasi mapigilan eh. Ito kasi ang unang beses na magkakalayo tayo. Araw-araw akong tatawag sa inyo ng mga bata. Di parang kasama niyo pa rin ako. Oo nga. Pero iba pa rin kapag nandito ka lang. Plano ko kapag lumuwas ako, makikitira na lang muna ako sa kaibigan. Ilang araw na lang naman paalis na ako. Ayaw mo bang ihatid ka namin? Wag na lang. Mas mahihirapan ako lalo eh. Ay, kailangan ko na rin palang magpaalam kay Ate Emilia. May sakit nga pala ang kapatid mo. Hindi ko nga siya nakaharap eh. Natutulog kasi siya nung dumating ako sa kanila kanina. Bago ako lumuwas, pupuntahan ko siya sa kanila. Dapat, magbonding na kayo ng mga anak mo. Oo naman. Ipapasyal ko muna sila sa lugar na to. Meron namang mapapasyalan dito eh. Hindi na rin ako ulit nakabalik sa bahay ng hipag ko. Sinulit kasi namin ang mga sandaling kasama pa namin si Noel. Isang araw bago ang pagluwas niya, dumalaw kami sa kapatid niya. Nandun rin ng mga oras na yun si Kuya Donato. Napansin kong balot na balot si Ate Emilia at may bukol siya sa noo niya. Matiim ko siyang tinitigan pero umiwas siya ng tingin sa akin. Napansin naman yun ng asawa ko at tinitigan pang mabuti. Kahapon kasi bayaw, habang nagbobomba ng tubig ang kapatid mo, tumama sa puso noon niya. Ganun nga ang nangyari. Madulas kasi ang semento hindi ko na nalilinis. Buti hindi grabe ang nangyari sa'yo. Sa susunod dapat mag-iingat ka na. Bayaw, bakit nga pala napasugod kayo rito? Gusto ko lang kasi magpaalam. Bukas kasi luluwas na ako. O napaaga yata ang pag-alis mo? Oo nga eh. Tumawag na kasi yung agency. Good luck sa'yo bayaw ha. Huwag mong kalilimutan yung pangako mo ha. Oo naman. Kararating mo lang aalis ka na naman ulit. Pasensya ka na ate ha. Kung lagi ako umaalis mula pa noon. Pagbalik ko naman matagal na tayong magkakasama. Mag-iingat ka doon ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kayo din, mag-iingat kayo. Kayo na rin sanang bahala sa mag-iina ko habang malayo ako.
Huwag mong alalahanin na mag-iina mo. Habang wala ka kami muna mag-aalaga sa kanila. Hindi naman namin sila pababayaan Salamat Bayaw Kahit papano, mapapanatag ako sa pag-alis ko. Pamilya tayo dito. Sino pa ba magtutulungan? Pag uwi ko, ako naman ang sasagot ng alak natin Aasahan ko yan, Bayaw. Ate, mag-iingat din kayo dito. Pagbalik ko hindi na tayo magkakalayo. Niyakap pa ni Ate Emilia ang kapatid niya. Pagkatapos ng mahabang paalamanan sa isa't isa, umuwi na rin kaming mag-anak. Pagdating sa bahay, inayos na namin ang maletang dadalhin niya. Maaga kasi ang luwas niya bukas. Matuloy na lumipas ang 2 linggo. Kahit araw-araw nagvi-video call si Noel sa amin ng mga anak niya, nalulungkot pa rin kami. Iba pa rin kasi kapag nasa tabi lang namin siya. Madalas pagkatapos ng mga gawain ko, nakatulala ako sa isang tabi at iniisip siya. Nahinto lang ako sa pagmumuni-muni ko nang sabihin sa akin ng anak kong panganay na dumating si Ate Emilia. Pasensya na, may ginagawa ka yata. Wala ate. Buti na pasyal ka rito. Kumusta na? Ang totoo niyan, ikaw talagang hinihintay kong dumalaw sa bahay Ayoko kasi na pumunta sa bahay na ito. Wala ba kayong nararamdaman na kakaiba? Wala naman ate. Maaliwalas ang bahay na ito. Baka nga naitaboy niyo na ang sinasabi ng mga taga rito na nagpaparamdam. Ganun na nga siguro. Baka umalis na sila nung tumira na kami rito. Siya nga pala. Kaya din ako pumunta dito para itanong kung gusto mo pang ituloy yung sinasabi mo na magluluto ka at ako maglalako. Oo naman ate. Hinihintay ko nga lang ang sagot mo Kung ayos sa'yo, bukas simulan na natin. Sasamahan na kitang mamalengke para malaman mo na rin kung saan ang pwesto ng mga suki ko. Talaga? O sige ate. Maggie. Salamat nga pala kasi hindi ka nagsumbong kay Noel. Ayoko lang din kasi ng gulo. Ako rin naman kaya nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Ate, matagal ka na bang sinasaktan ng asawa mo? Alam ko na hindi totoo na nadulas ka, kaya ka nagkaroon ng bukol. At yung pinuntahan kita na may trangkaso ka, alam ko na nagtatago ka lang noon para hindi ko makita ang totoo mong kalagayan. Away mag-asawa lang naman to. Mas mabuti kung hindi ka nalang makikialam. Hindi na normal ang away nyo. Lalong sinasaktan ka na ng asawa mo. Hindi ako laging sinasaktan ni Donato. Minsan kasi lasing o di kaya pagod siya. Mabait ang asawa ko at responsable din. Lihim na lang ako napapailing sa katwiran ng hipag ko. Alam kong sarado pa ang isip niya para tanggapin ang mga sinasabi ko. Dalangin ko sana balang araw siya na mismo ang umalis sa sitwasyon niya. Kinabukasan maaga kaming pumunta ng palengke. Habang namimili ng mga kailangan ko, hindi ko maiwasang pagkumparahin ng mga paninda dito at sa Maynila. Ang laki talaga ng diferensya. Pag-uwi naman, inumpisan ko na ang pagluluto. Dahil sanay naman ako, mabilis lang ako nakatapos. At kinuha na yun ni Ate Emilia para ilako. Ang bilis maubos. Nung pauwi na ako, sabi ng mga nakabili ang sarap daw. Mabuti naman nagustuhan nila ang luto ko. Dapat siguro dagdagan mo na ang paninda natin. Iyon naman ang plano ko talaga. Pero sa 1 linggo na lang siguro. Kahit nga ang mga anak ko nasarapan sa luto mo. Tinatanong nga ni Leslie kung marunong ka magluto ng spaghetti. Paborito kasi nila yon. Hindi kasi ako marunong magluto nun Oo naman ate. Kailan ba ang birthday ng mga anak mo? At ipagluluto ko sila. Naku, kakatapos lang. Magkasunod lang na buwan ng birthday ng mga anak ko. Sa 1 linggo, ipagluluto ko sila kahit walang okasyon. Siguradong matutuwa ang mga yon. Sa totoo lang, sa mga niluluto mo, pansit lang ang alam kong lutuin at hindi pa masarap. Madali lang naman pag-aralan ate. Tuturuan na lang kita.
Gusto ko sanang manood kung paano ka magluto. Kaya lang, kailangan ko rin muna kasing asikasuhin ang mag-aama ko. May iba pa namang pagkakataon eh. Salamat nga pala ha. Makakaipon na rin ako sa pasukan ng mga anak ko. Hindi ba nagbibigay si Kuya Donato sa'yo? Nagbibigay naman. Kaya lang may pagkakataon kasing kinakapos din. Lalo na kapag nagsabay-sabay ang bayarin. Kapag may kailangan ka, ate, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Oo. At ikaw din, kapag may kailangan din kayo, punta lang kayo sa bahay. Kahit bakas ang pagod, kita pa rin sa mukha ni Ate Emilia ang saya dahil araw-araw nakakaubos. Nang sumunod na mamalengke, ako na lang mag-isa. Bumili rin ako ng sangkap para sa lulutuin kong spaghetti. Hindi ko na isinama ang hipag ko sa pamimili dahil baka pagmulan nila yun ng away ng asawa. Pumupunta lang siya sa bahay para kunin ng paninda. Dahil sa kaabalahan, hindi ko na malayan na 1 buwan na palang wala si Noel. Nabanggit ko rin sa kanya ang ginagawa namin ng kapatid niya. Natutuwa naman siya dahil meron na akong pinagkakaabalahan at nakakatulong pa ako sa hipag ko. Inakala ng hipag ko at ni Kuya Donato na nagpadala na ang asawa ko sa buwan na yon. Dahil may salary deduction, kalahati ng sahod nito ang babawasan. Kaya hindi na muna makakapagpadala si Noel. May mga kailangan din kasi siyang bilhin para sa sarili doon. Nagkita ba kayo kanina ng hipag mo? Oo. Naglako ako eh. Wala ba siyang binanggit sa'yo? Wala naman. Tungkol ba saan? O saan pa ba? Di sa padala ng kapatid mo. Di ba nangako siya na tutulungan niya tayo? Baka wala pang padala si Noel. Wala naman kasi siyang sinasabi kanina eh. Imposible! 1 buwan na siya dun eh. Wala pa ring sahod. Hindi ba sinabi ng hipag mo kung tumatawag sa kanya si Noel? Sabi niya, madalas daw sa gabi tumatawag. Baka naman pati yung para sa atin kinukuha na ng hipag mo. Hindi naman siguro. Tingin ko naman kay Maggie hindi madamot. Ang tao talaga nagbabago yan pagdating sa pera. Kung sakali man na hindi tayo bigyan, wala naman tayong karapatan na magreklamo. Anong wala? Kapatid mo si Noel. Dapat lang na maambunan din tayo ng kita niya. At saka sabi niya, tutulungan niya tayo. Ano, hanggang salita lang siya? Kung tutulong siya, hintayin na lang natin. Huwag ka namang apurado. Sinong apurado? Ha? Kailangan natin ng pera dahil wala na akong trabaho. Ha? Wala ka ng trabaho? Bakit naman? Basta, huwag ka na maraming tanong. Paano na tayo ngayon? Di ba naglalako ka naman? Di ikaw na muna ang bahala sa gastusin dito. Iniipon ko kasi yun para pambili ng gamit sa pasukan ng mga anak natin. Bakit kasi kailangan mo pang pag-aksaya ng panahon ng pag-aaral ng mga yan, ha? Pag-aasawa lang naman ang aatubagin ng mga yan eh. Nag-aaksaya ka lang ng pera sa kanila. May pangarap ang mga anak natin. Kaya nga kahit luma ang mga uniform nila sa pagpasok, kasi hodang wala silang baon, pumapasok pa din. Susuko din ang mga yan kapag nahirapan sa pag-aaral. Kaya patigilin mo na mga yan. Tama nang marunong silang bumasa at sumulat. Yun naman ang importante. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko sisirain ang isang bagay na tangi kong ipamamana sa mga anak natin. Matigas ka. Nagmamalaki ka na ba ngayon? Ha? Huwag Donato, maawa ka! Nang araw na yun, matinding panggugulpi na naman ang inabot ng hipag ko sa kamay ng asawa. Wala naman magawa ang 2 niyang anak kundi lumabas at magtago sa likod ng bahay. Ganun kasi ang laging bilin sa kanila ng ina. Tsaka lang sila papasok kapag nakita nilang umalis na ang ama. Dala ang palangganita na may laman na tubig, bimpo at gamot. Nilapitan nila ang ina at saka ginamot ang mga sugat nito. Huwag na kayo umiyak mga anak. Kahit anong mangyari, hindi kayo titigil sa pag-aaral ninyo. Handa na ang mga paninda pero hindi pa rin dumarating si Ate Emilia. Noon lang kasi siya tinanghali
Hindi ko tuloy maiwasang kabahan na baka sinaktan na naman siya ng asawa niya. Nagpasya ako na puntahan ko na lang siya sa kanila. Palabas na sana ako ng bahay nang makita ko siyang parating. Mabagal lang ang lakad niya at kahit mainit ang panahon, nakasuot siya ng mahabang palda at long sleeves. Tinitigan ko siyang mabuti. Napansin ko agad na may sugat siya sa may leeg. Sinaktan ka na naman ba ng asawa mo, ha? Hindi Tinanghali lang ako ng gising dahil napuyat kami kagabi. Wala namang kaso sa akin kung tinanghali ka ng punta. Nakita ko kasi na may sugat ka sa may bandang leeg eh. Hindi mo nagawang takpan ng suot mong damit. Aksidente ko lang nakalmot ang sarili ko. Kahit magkaila ka pa sa akin, hindi ka pa rin makakapagsinungaling sa sarili mo. Maggie, nakikiusap naman ako sa'yo. Sige, hindi na ako makikialam. Kaya mo bang magtinda ngayon? Oo naman. Mabuti pa, samahan na kita. Huwag na, walang kasama ang mga anak mo. Sandali lang naman tayo eh. Tsaka naiiwanan ko naman talaga ang mga anak ko kahit nung nasa Maynila pa kami. Sandali lang naman kasi akong umaalis para mamili ng mga sangkap. Dito pa kaya sa probinsya na mababait naman ng mga kapitbahay. Sige, ikaw ang bahala. Mabuti pa, bago tayo maglako, kumain ka na muna. Huwag na, kumain na ako sa bahay. Sigurado ka ba? Oo, tara na. Gusto ko kasi makauwi agad eh. Ayoko kasing iniiwan ng mga anak ko sa bahay namin ng sila lang. Kung okay lang naman, sa susunod pwede naman silang dumito sa bahay habang wala ka. Hindi sila papayagan ni Donato. Kesa naman sa nag-aalala ka sa kanila. Kaya nga bilisan na natin. Siguradong marami na rin na naghihintay sa atin. Ako na lang ang nagdala ng basket at bayong na pinaglalagyan ng mga paninda. Napansin kong hirap sa paglalakad ng hipag ko. Naawa naman ako pero naiinis din dahil sa kamartiran niya. Hindi man lang inisip ang kapakanan ng mga anak. Mabilis naman kaming nakaubos ng paninda. Hindi na sumama ang hipag ko pabalik ng bahay. Kahit sinabihan ko na magpahinga na muna bukas, babalik pa rin daw siya para maglako. Hindi naman ako sumagot sa kanya. Nung gabi akala ko hindi natatawag si Noel kaya pinatulog ko na ang mga anak namin. Nakahiga lang naman ako ng mga oras na yon nang tumunog ang cellphone ko. Pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag ah. Tulog na bang mga bata? Oo, kanina ko pa sila pinatulog. Akala ko kasi hindi ka natatawag eh. Meron lang kasi akong tinapos na trabaho. Baka naman pagod ka na. Nawala nga agad ang pagod ko na makita at marinig ko ang boses mo eh. Naku, nambola ka pa. Uy, hindi ah. Kahit nasa Maynila pa tayo, naiibsan agad ang pagod ko pag uwi ko sa bahay natin kapag nakikita ko kayo ng mga bata. Alam ko naman yun. Ang swerte ko dahil ikaw ang asawa ko. Alam mo, sana lahat pinalad na magkaroon ng mabait at hindi nananakit na asawang katulad mo. Oh, bakit bigla ka yatang nalungkot? Pasensya ka na, Noel kung ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala kagrabe ang nangyayari. At saka umiiwas din kasi ako sa gulo. Liwanagin mo nga ang sinasabi mo. Hindi kita maintindihan eh. Noel, ang ate mo. Sinasaktan ni Kuya Donato. Ha? Ano ka mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Kanina nga, hirap na hirap siyang kumilos eh. Kaya sinamahan ko na siya sa paglalako niya. Nagbilin din ako na kapag hindi niya kaya, huwag na muna siyang pumunta rito. Bakit hindi man lang nagsumbong sa akin si Ate Emilia? Wala ba siyang tiwala sa akin? Ayaw lang niya siguro na magkasakitan kayo ng asawa niya. Ang ayos pa naman ang pakikisama ko sa kanya. Yun pala, sinasaktan niya ang ate ko. Sa tingin ko, kay Ate Emilia rin ang problema. Lagi pa rin niya kasing ipinagtatanggol ang asawa niya eh. Bulag din siya sa pagmamahal niya sa lalaking yun. Ipinagbilin ko pa naman kayo sa kanila. Yun pala si ate at mga pamangkin ko ang kailangan tingnan-tingnan. Huwag mo kaming alalahanin ng mga bata.
Kaya ko silang protektahan. Bisitahin mo naman lagi si ate at mga pamangkin ko. Baka sa pagpunta mo sa bahay nila, matigil ang pananakit ng bayaw ko sa kanya. Plano ko ngang pumunta sa kanila bukas. Pasensya ka na kung pinag-alala pa kita dyan. Ayos lang. Nagpapasalamat nga ako na sinabi mo. Kaya pala ibang pakiramdam ko kay ate. Parang meron siyang tinatago. Yun pala, meron talaga. Ay, makikiusap din sana ako. Lahat na nangyayari sa kanya, sabihin mo sa akin. Oo, nag-iisip na nga rin ako kung paano ko sila matutulungan eh. Mabuti na lang hindi ako nagluto ng araw na yon. Hindi rin kasi dumating si Ate Emilia. Naisip ko na lang na puntahan na lang sa kanila. Iniwan ko na muna sa matandang babae na kapitbahay namin na maraming apo ang mga anak ko. Doon naman sila madalas tumambay para makipaglaro sa mga bata. Pagdating sa bahay ng hipag ko, nandun ang dalawa kong pamangkin na parang kagagaling lang sa pag-iyak. Nung una ayaw pa nilang magsabi. Pero kalaunan nagtapat din sila na hindi makatayo ang nanay nila dahil sa pambubugbog ng tatay nila. Diyos ko, ate! Anong ginawa sa'yo ni Kuya Donato? Hindi talaga ako nagluto. Alam ko kasi kahapon pa masama ang pakiramdam mo eh. Mabuti pa dalhin na kita sa ospital. Huwag na. Ayos lang naman ako. Kung ganun, samahan na lang kita sa kapitan nyo rito para ireklamo yung asawa mo. Hindi na. Wala naman silang pakialam sa away namin mag-asawa eh. Pagbabatiin lang naman kami. Sinubukan mo na ba dati? Oo, kaya mag-aaksaya lang tayo ng oras. Bakit ba kasi ayaw mo pa siyang hiwalayan? Hihintayin mo pa ba na mapatay ka niya sa bugbog? Ayokong masira ang pamilya namin. Nakapagtiis nga ako ng ilang taon eh. Kaya ko pa magtiis, alang-alang sa mga anak ko. Ano bang klaseng katwiran yan, ate? Minsan ba, tinanong mo ang mga anak mo kung gusto pa nilang makasama ang tatay nila? O baka ikaw lang ang ayaw bumitaw sa asawa mo? Ano bang alam mo sa pamilya namin? Kailan ka lang naman dumating? Sabi mo nga, pamilya tayo rito. Nagmamalasakit lang ako sa inyo. Kung talaga nagmamalasakit ka, hindi ka makikialam. Kung pwede nga lang sana eh. Pero alam mong hindi ka matitiis ng kapatid mo. Sinabi mo ba sa kanya ang sitwasyon ko? Kailangan kong gawin. Dahil malala na ang ginagawang pananakit sa'yo ng asawa mo. Baka hindi na niya kami bigyan ng pera ngayong alam na niya. Hindi pa naman nagpapadala si Noel dahil may kailangan pa siyang bayaran sa agency niya. Pero nabanggit niya na sa mga pamangkin na lang siya magbibigay. Nadismaya siya sa asawa mo. At kung nandito siya, baka kung anong magawa niya ron. Bakit kasi nagsumbong ka pa sa kanya? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Sabi mo nga kararating lang namin. Kanino mo ako gustong magsumbong sa nangyayari sa'yo? Hindi naman pala maaasahan ng kapitan nyo rito sa ganitong bagay. Sana nanahimik ka na lang. Masyado ka kasing pakialamere eh. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Bibisita ako lagi dito para alamin ang kalagayan yung mag-iina. Kapag sinaktan ka pa niya, magsusumbong na ako sa pulis. Akala mo ba matatakot mo si Donato? Hindi mo siya kilala kung paano siya magalit. Kung pareho tayong matatakot sa kanya, sino na lang ang tutulong sa inyong mag-iina? Hindi namin kailangan ng tulong mo. Mabuti pa umalis ka na. Baka abutan ka pa ng asawa ko dito. Mabuti nga, para makumpronta ko siya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Huwag ka munang tumayo. Hindi mo pa naman kaya eh. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Oo na. Aalis na ako. Hindi mo ako kailangang ipagtulakan. Baka mapano ka pa eh. Bumalik ka na lang sa higaan mo. Mag-iiwan ako ng pambili mong gamot sa mga anak mo. Wag na. Meron naman akong pambili dito. Ate, wag mo sanang pairalin ang pride mo. Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, maawa ka sa mga anak mo. Napayuko na lang si Ate Emilia at hindi na nakipagtalo. Nalaman ko din sa magkapatid na wala na palang trabaho ang ama nila. Kaya daw sinaktan ng nanay nila dahil tumanggi to na ibigay ang kita. Iniipon daw kasi yun ng nanay nila para sa pasukan nila.
Nangako na lang ako sa dalawa na ako na ang bahala sa lahat ng kailangan nila sa pagpasok. Naiiyak naman na napayakap pa sa akin ng magkapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na rin ang ama nila. Nakita nito sa kusina ang magkapatid na nagluluto ng hapunan nila. Pinuntahan niya ang asawa para tanungin. Akala ko ba wala kang pera? Oo, wala nga. Eh di ba kinuha mo na yung huling pera ko kanina? Isang kumuha ng pera yung dalawa na pinambili ng niluluto nila. Galing dito si Maggie. Ah, nakita ka ba ya? Oo. Alam niya na sinasaktan mo ako. Lintek. Bakit nyo naman kasi pinapasok? Hindi ko naman alam na darating siya eh. Nandito lang naman ako sa kwarto. Nakalimutan ko ring bilhin ng mga bata. Baka mamaya magsumbong yun kay Noel. Alam na ng kapatid ko. At galit nga siya sa'yo. Eh di ibig sabihin, hindi niya na tayo padadalan. Ganun na nga. Baka mga anak na lang natin ang bigyan nilang mag-asawa. Malas naman. Pera na naging bato pa. Maghanap ka na lang ng bago mong trabaho. Wala nga akong mahanap eh. Hindi pa ako makakapagtinda nito dahil masakit pa ang pilay ko sa binti. Puro ka na lang paano. Gamitin mo yung natitirang utak mo. Hindi yung puro katanong. Hindi naman kasi pwedeng mangutang na lang tayo. Ang mabuti pa, ipapasok ko na lang yung dalawa ng trabaho para magkaroon naman ng silbi. Hindi yung parang patabaing baboy dito sa bahay. Saan mo sila ipapasok, Donato? Maawa ka naman sa mga anak natin. Wala pa sila sa hustong gulang para maghanap buhay. Eh malalaking bulas naman ang mga anak natin eh. Hindi iisipin na mga menor de edad pa sila. Hindi ako papayag sa gusto mong gawin. Alam ko kung anong naglalaro dyan sa isip mo. Wala kang magagawa kapag ginusto ko. Naintindihan mo ba ako? Maawa ka naman. Huwag mong sirain ang kinabukasan nila. Hoy, Emilia. Pagod na ako magtrabaho sa pamilyang to. Panahon naman para suklian nila ang pagod ko. Hintayin mo makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak natin bago mo sila singilin. Kailan pa? Baka uugod-ugod na ako bago pa mangyari yun. Maawa ka naman, Donato. Matakot ka sa Diyos sa masama mong balak. Eh, buo na ang pasya ko. Sa ayaw at sa gusto mo, magtatrabaho na sila. Nakaramdam ng matinding takot si Ate Emilia sa pwedeng sapitin ng mga anak. Pero wala naman siyang maisip na paraan para mapigilan ng asawa sa masama nitong balak. Kahit ang magkapatid na narinig ang sinabi ng kanilang ama na paiyak na rin. Dahil ang pangarap talaga nila makapag-aral at makarating ng Maynila. Nang tumawag ulit si Noel, hinayaan ko muna mag-usap silang mag-aama. Bago ko kinuha ang cellphone sa mga bata. Nang magtanong siya tungkol sa ate niya, sinabi ko naman ang kalagayan nito. Ayaw rin niya kasing tulungan ng sarili niya. Hihintayin pa niya yatang lumala ang sitwasyon nila eh. Gusto ko sana kausapin si Ate Emilia. Natatakot lang ako na baka ipaalam niya sa bayaw ko. Sigurado yun. Mas mahal pa yata niya ang asawa niya kaysa sa mga anak niya. Hindi man lang niya kasi iniisip ang kapakanan nila eh. Ay, bulag nga siya sa pag-ibig. Hayaan na muna natin siya. Hindi ko naman pababayaan yung dalawa mong pamangkin eh. Sinabi ko nga na ako na ang bahala sa pag-aaral nila sa pasukan. Salamat ah. Pasensya na kung wala ako dyan. Ako sanang umaayos sa problema ng kapatid ko. Kahit wala ka rito, hindi naman ako titigil sa pagkumbinsi sa kanya. Pinalalamig ko lang ang sitwasyon bago ko siya puntahan ulit sa kanila. Ay, maiba nga pala ako. Totoo bang marami ng kaibigan yung dalawa? Oo. Minsan nga, sa kapitbahay ko sila iniiwan eh. Dahil maraming bata ron. Mabuti naman at hindi na naninibago ang mga anak natin sa pagtira dyan. Oo nga eh. Mababait yung mga kapitbahay natin. Pero yung mga bahay na malapit kay na Ate Emilia, parang masusungit ang mga nakatira. Sa pagkakaalam ko, mga kamag-anak sila ng bayaw ko. Hindi na nakakapagtaka na nagagawa ni Kuya Donato na sakta ng kapatid mo. Eh puro kamag-anak pala niya ang nasa paligid eh. Baka nga kahit alam nila na sinasakta na si Ate Emilia, para silang walang naririnig. Kaya siguro nung nandyan pa ako,
Walang nagsumbong sa akin dahil puro kamag-anak ng bayaw ko nakakaalam sa kahiyupan niya. Nabanggit pa nga ni Ate Emilia na ilang beses na silang nagharap sa barangay, pero lagi lang silang pinag-aayos. Tiyuhin kasi ng bayaw kong kapitan dyan. Kaya naman pala, ibig lang sabihin, wala talagang pwedeng hinga ng tulong ang kapatid mo kahit noon pa. Kaya din siguro ayaw na niyang lumaban. Nasanay na rin siya sa ganung buhay. Kung pwede nga lang, bumalik na ako dyan. Kaya nga lang, nakapirma ako ng kontrata. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo dyan. Isipin mo ang dahilan mo kung bakit ka nandyan ngayon. Para sa kinabukasan ng mga anak natin. Tama. Kaya huwag ka nang ma-stress dyan, ha? Oo, sige. Hindi na ako masyado mag-iisip. Siya nga pala, hindi ba uso ang mag-ahit dyan ng bigote at balbas? Yung mga katrabaho ko kasi hindi rin sila nag-aahit eh. Ginaya ko lang sila. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Bagay naman. Kaya lang, para kang tumanda tingnan eh. Dito lang naman, para maiba lang. Ikaw ang bahala. Kung komportable ka naman dyan sa bigote at mahaba mong balbas. Ako na lang din na naglako ng mga niluto ko dahil hindi pa rin pumupunta ulit si Ate Emilia. Hindi ko nga alam kung balak pa ba niyang maglako. Plano kong puntahan siya pagkatapos maubos ang paninda ko. Dinala ko na rin ng niluto kong spaghetti para sa magkapatid. Pagdating sa bahay ng hipag ko, nadatnan ko may ibang taong nandun. At pilit na isinasama ng isang tomboy ang mga pamangkin ko. Pinigilan naman ni Kuya Donato ang asawa. Saan niyo dadalhin ang mga pamangkin ko, ha? Bitiwan mo nga sila! Sinabi na bitiwan mo sila! Ano ba to, Donato? Sobra na kami naaabala. Pwede ba, Maggie? Umuwi ka na sa inyo. At huwag kang makikialam dito. Usaping pamilya to. Saan niyo ba kasi dadalhin ng mga bata? Bakit niyo kailangang pilitin kung ayaw naman nilang sumama? Pumayag na si Donato na magtrabaho sila sa kasa. Kaya pwede ba, tumabi ka na lang dyan. Ano ka mo? Sa kasa? Anong klase kayong mga magulang? Ipapasok niyo sa maruming lugar na yon ang mga bata, ha? At ikaw, pwede kitang kasuhan. Hindi mo ba alam na minor de edad ang mga pamangkin ko, ha? Aba, wala akong alam sa mga edad nila. Ang amo ko at si Donato ang nag-usap. Nandito lang ako para sunduin ng dalawa. Isakay nyo na sa jeep yung dalawa. Huwag nyo nang pansinin ng babaeng yan. Sige, subukan nyo. Tatawag ako ng pulis at ipapahuli ko kayo. Lalo ka na, Kuya Donato. Anong klase kang ama? At kaya mo itong gawin sa mga anak mo? Ayoko madamay dito, no? Mabuti pa sisibat na kami. Kung gusto mo magtrabaho dalawang yan sa amin, ikaw na mismo maghatid. Panira ka talagang babae ka. Hindi mo ba alam? Gutom mga abuti namin kung hindi magtatrabaho mga yan. Eh di sana, ikaw ang magtrabaho at hindi ang mga anak mo. Ang laki-laki ng katawan mo, sa mga anak mo ipinapasa ang obligasyon mo. Subukan mo lang talaga na dalhin ang mga anak mo sa lugar na yon. At may kalalagyan ka. Hindi ako katulad ng asawa mo na natatakot sa'yo. Sa akala mo masisindak mo ko? Ha? Wala kang magagawa sa gusto kong mangyari. Hindi mo ako mapipigilan. Umalis rin si Kuya Donato at hindi ko alam kung saan siya pupunta. Nakita ko naman nagiiyakan pa rin ang mag-iina at nanginginig pa sa takot ang magkapatid. Awang-awa naman ako sa kanila. At inis naman ang nararamdaman ko kay Ate Emilia. Imbis na protektahan ng mga anak, sunod-sunuran lang siya sa gustong mangyari ng asawa. Kaya naman isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Mabuti pa ate, sa bahay na muna ang magkapatid. Hindi pwede! Sino ka para sabihin yan? Iniisip ko lang naman ang kapakanan nila eh. Hanggat nandito sila, hindi sila ligtas. Kaya ko silang pangalagaan. Talaga ba? Kung hindi pa ako dumating, malamang naisama na sila ng tomboy na yun. Hindi na mauulit yon. Paano naman ako makakasiguro? Eh hindi mo naman kaya ang asawa mo.
Takot ka nga sa kanya eh. Pwede ba, Maggie? Huwag ka na makialam sa problema namin. Usaping pamilya ito. Muntik nang mapahamak ang mga anak mo. Hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan? Ayoko lang masira ang pamilya ko. Hindi na talaga mauulit ang nangyari ngayon. Mga anak, sige na, pumasok na tayo. Ate Emilia, sandali lang! Umalis ka na at huwag ka na ulit babalik dito. Wala akong nagawa ng pagsarhan na nila ako ng pinto. Nagpapasalamat pa rin ako dahil dumating ako sa tamang oras at hindi napahamak ang dalawang bata. Iniwan ko na lang sa tapat ng pinto ang niluto kong spaghetti. Ang bigat din sa dibdib ko habang pauwi sa amin. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa loob ng kwarto. May kinuha ako sa loob ng mga nakasalansan na kahon. Matagal ko yung tinitigan. Minsan talaga, susubukin ang tatag mo kung hanggang saan. Kung sakaling na magamit kita, alam ko naman na para yun sa ikabubuti ng lahat. Maaga pa lang nagkulong na sa loob ng silid nila ang magkapatid. Hinarangan din nila ng plastic na cabinet ang pinto. Kahit kasi nakalak yun, may posibilidad na mabuksan yun ng tatay nila. Nang marinig ang boses ng ama, nanginig na sila sa takot. Napasiksik pa sila sa isang sulok. Ilang sandali lang naririnig na nila ang malakas na kalabog ng pinto at galit na boses ng ama. Inaawat naman to ng nanay nila. Malilintikan kayo sa akin kapag hindi nyo to binuksan! Tama na, Donato. Hayaan mo na mga anak natin. Maawa ka naman sa kanila. Tumabi ka nga rin! Pare-pareho talaga kayong walang silbing mag-iina! Bukas sa bukas din magtatrabaho na ako para may pera na tayo. Huwag mo nalang pilitin ang mga anak natin na magtrabaho. Siguruhin mo lang na sasapat ang kikitain mo. Dahil kung hindi, tuluyan na talaga kitang ibabaon sa lupa para wala nang hadlang sa mga plano ko. Oo, lahat ng trabaho papasukin ko. Sana pala, hindi na lang umuwi dito ang kapatid mo. Problema lang dinala sa atin eh. May bahay ang kapatid ko dito. Ano man ang mangyari, uuwi talaga siya dito. Lahat na lang na swerte napunta na sa kapatid mo. Puro latak naman ang napunta sa'yo. Pwede naman tayong umasenso kung babaguhin mo lang ang sarili mo. Huwag mo nga akong utusan na baguhin ang sarili ko, ha? Sinasabi ko lang naman. Ipaganda mo na nga lang ako na makakain. Kanina pa ako nagugutom. Noodles lang ang kinain namin ng mga bata. Hindi na kasi kasya na pambili ng bigas ang pera ko kanina. Hindi ka ba talaga makakagawa ng paraan? Ha? Sadya yatang pinanganak ang bobo! Ha? Ha? Maawa ka, Donato! Huwag mo ako saktan! Mga layas na nga! Baka magdilim pa paningin ko. Hindi lang yan ang abutin mo! Nagpupuyos din sa galit si Noel nang malaman niya na muntik na mapahamak ang mga pamangkin. Naiintindihan ko naman ang asawa ko. Dahil kahit ako hanggang ngayon nakakaramdam pa rin ng galit kay Kuya Donato. Naiisip ko rin ng mga anak ko paano kung sa kanila yun nangyari. Baka nakagawa ako ng malaking kasalanan. Hayop talagang lalaking yun. Mapapatay ko talaga siya kung nandyan ako. Gusto ko sanang kunin ang dalawang bata. Kaya lang, ayaw naman ng ate mo eh. Pwede mo bang gawa ng paraan para makausap ko siya? Sige, pupunta ako sa kanila. Tama-tama. Day off namin bukas. Sana lang, pagpunta ko ron wala si Kuya Donato. Kahit nandun pa siya, pakausap mo sa akin si Ate Emilia. Mabuti nga yun para marinig niya ang sasabihin ko. Ay nako, sana naman matauhan na si Ate Emilia. Siya lang kasi ang makakapagligtas sa mga anak niya. Hindi ko naman sila oras-oras na mapupuntahan dun eh. Nawala na yata siya sa katinoan niya dahil sa ginagawang pangbubugbog ng asawa niya. Posible nga na hindi na siya makapag-isip ng maayos dahil sa matagal na panahon ng pang-aabuso sa kanya. Ay, sana naman kapag nakausap mo siya, maging mahinahon ka lang ah. Biktima rin siya eh. Pipilitin ko. Mabuti pa, magpahinga ka na.
Alam kong pagod ka na sa trabaho. Kinabukasan pagkatapos kong asikasuhin ng mga anak ko at ipagbilin sa kapitbahay, umalis na ako para pumunta sa bahay ng hipag ko. Mula sa di kalayuan, tanaw ko mula sa kinaroroonan ko ang pag-alis ni Kuya Donato. Pinalipas ko muna ang ilang sandali bago ako lumapit. Bahagya pang nagulat ang hipag ko sa bigla kong pagsulpot. Akmang tatalikuran na sana niya ako nang sabihin ko na gusto siyang kausapin ni Noel. Natigilan naman siya at saka niluwagan ng bukas ng pinto. Tahimik naman akong pumasok. Kinuha ko ang cellphone at saka tinawagan si Noel. Ilang sandali pa magkausap na silang dalawa. Ilang beses kong sinubukan na magsumbong sa'yo. Kahit nung nasa Maynila ka pa. Kaya lang nauunahan lagi ako ng takot. Sana nagsumbong ka sa akin habang nandyan pa ako. Ayoko kasi ng gulo. Tsaka nagbanta si Donato na kapag nagsumbong ako sa'yo, madadamay kayo ng pamilya mo sa galit niya. Ayoko na pati kayo madamay pa. Wala ka bang tiwala sa akin na kaya kitang ipagtanggol at pamilya ko sa asawa mo? Hindi mo kilala si Donato. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Kahit alang-alang sa mga anak mo, iwan mo ng asawa mo at sumama na kayo kay Maggie. Ayos naman na kami. Wala nang planong masama si Donato sa mga anak namin. Hanggang kailan? Ha? Demonyo yung asawa mo. Ikaw mismo ang magpapatunay niyan. Lahat naman may karapatang magbago. Naniniwala akong magbabago pa si Donato. Hindi naman siya laging nananakit. Ikaw nga yatang may problema, kaya kayo naabuso ng asawa mo. Kung ayaw mo pang iwan ng lalaking yun, hayaan mong sumama muna ang mga pamangkin ko sa bahay namin. Hindi ako papayag na kunin ninyo ang mga anak namin. Pansamantala lang naman eh. Pwede mo silang puntahan doon. Gusto ko lang makasiguro sa kaligtasan nila. Ligtas sila dito. Hindi ko naman sila pinababayaan. Huwag ka sana makipagmatigasan, ate. Tingnan mo yung nangyari dati. Kung hindi dumating sa tamang oras si Maggie, baka kung nasa na ang mga anak mo. Tsaka na lang tayo mag-usap. Mag-iingat ka dyan. Ibabalik ko na itong cellphone kay Maggie. Eto na. Salamat at nakausap ko ng kapatid ko. Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo? Umuwi ka na sa inyo bago ka maabutan ng asawa ko. Ginawa na namin lahat para matulungan ka. Kapag napahamak ang mga anak mo, walang dapat sisihin kundi ikaw. Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, nasisiguro kung ganito rin ang gagawin mo. Hindi siguro. Dahil ako, laging kapakanan ng mga anak ko ang uunahin ko at hindi pansariling kaligayahan. Bago ako umalis, nagbilin muna ako sa 2 dalagita na pwede nila akong puntahan sa bahay kahit anong oras. Nagbigay na rin ako ng maliit na halaga para sa kanila. Yun na siguro ang huling beses na pupunta ako doon. Kahit kasi ako sumuko na sa pagkumbinsi sa hipag ko. Ibang klase rin kasi ang kamartiran niya. Mula nun, itinuon ko na lang sa maliit na negosyo ang atensyon ko. Mas lumakas pa ngayon ang paninda ko. Dahil nakakaramdam din ako ng pagod sa paglalako, naglagay na lang ako sa labas ng mahabang mesa. At dun ko inilagay ang mga niluto ko. Marami akong naririnig sa mga bumibili sa akin. Hindi naman daw pala totoo na nakakatakot ang bahay namin. Ngumingiti lang ako sa kanila. Asensado na hipag mo ah. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi na siya naglalako eh. Naglagay na lang siya ng pwesto niya sa harap ng bahay nila. Kung ginagaya mo sana siya, siguro marami na tayong pera ngayon. Marami naman kasi siyang pampuhunan. Ang sabihin mo, mas madiskarte lang siya kaysa sayo at mas matalino. Hindi ka tulad mo, bobo! Mag-iipon din ako para makapagnegosyo tayo gaya niya. Paano ka makakaipon sa kakarampot mong kita? Di ba sabi ko naman sa'yo na maghanap ka kasi ng trabaho para matulungan mo ako? Gusto mo bang isalaksak ko tong basag na bote dyan sa bibig mo? Ha?
Ayoko na to. Maawa ka naman. Wala ka na kasing bukang bibig kundi maghanap ako ng trabaho. Sinabi ko na nga, ayoko na. Pagod na ako. Wala rin naman nangyayari sa sahod ko. Paano tayo nito kung ako lang maghahanap buhay? Kaya nga sa ayaw at gusto mo, magtatrabaho na ang mga anak natin. May susundo sa kanila rito. Huwag na to, huwag. Maawa ka sa kanila. Wala ka na magagawa. Hindi na rin kayo matutulungan ng hipag mo dahil abala yon sa negosyo niya. Mga anak, tumakas na kayo! Hoy! Saan kayo pupunta? Ha? Kapag lumabas kayo ng pintuan na yan, hindi nyo na makikitang buhay ang nanay nyo. Huwag kayo makinig sa kanya. Huwag niyo akong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Takbo! Huwag mo akong pigilan! Bumalik kayo rito! Huwag mo na silang habulin. Hayaan mo na sila. Hindi ako papayag na sirain ang buhay ng mga anak natin. Talagang inuubos mo pasensya ko, ha? Akala mo yata, hindi ko tututuhanin na sinabi ko, ha? Matitikman mo ngayon ang matindi kong galit! Katatapos ko lang magligpit ng mga ginamit ko sa pagluluto nang humahangos na dumating ang mga anak ni Ate Emilia. Umiiyak at nanginginig sila sa takot. Sa putol-putol na salita ikinuwento nila ang nangyari. Labis din ang pag-aalala nila sa nanay nila na naiwan sa bahay nila. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Nagpunta kami sa barangay hall at humingi ng tulong. Wala nun ng kapitan pero nandun ang isang konsehal. Kasama ang 2 tanod, pinuntahan namin ang bahay ng hipag ko. Sa kusina nakita namin na walang malay si Ate Emilia at naliligo sa sariling dugo. Mabuti na lang agad namin siyang nadala sa ospital. Hindi naman ganun kalalim ang saksak na natamo niya pero maraming dugo ang nawala. Galit na galit si Noel nang malaman niya ang nangyari sa kapatid niya. Habang wala pang malay, nagpunta ulit ako sa barangay para ipablatter si Kuya Donato. Nandun na ang kapitan at siya ang humarap sa akin. Sigurado ka ba na si Donatong gumawa nun? Opo, Kapitan. Matagal na niyang sinasaktan ng hipag ko. Eh sabi kasi ng tanod na kasama mo, wala naman dun si Donato nang dumating kayo. Kaya paano siyang gumawa nun? Ilang beses na po silang nagharap dito dahil sa pananakit ng asawa ni Ate Emilia sa kanya. Mahirap kasi magbintanga. Tsaka dapat si Emilia ang nagrereklamo at hindi ikaw. E paano nga po siya makakapunta rito kung hanggang ngayon wala pa rin siyang malay? Hintayin na lamang natin magkamali si Emilia at siya ang pumunta rito para magpablatter. Pag-aarapin natin ang mag-asawa para malaman ang problema. Eh ano bang klaseng kapitan kayo, ha? Mamamatay na lang ang tao, wala man lang kayong ginagawang aksyon. O baka naman dahil pamangkin niyo si Kuya Donato, kaya hindi kayo patas? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? At dito pa mismo sa opisina ko? Sige lang, umupo ka lang dyan. Tandaan nyo, hindi lahat ng hustisya, batas ang humahatol. Baka pagsisihan nyo na hindi man lang kayo kumilos. Mabuti umalis na siya. Ang lakas ng loob niya. Bagong salta lang naman siya. Ano kayang ibig niyang sabihin? Ilang araw ding namalagi si Ate Emilia sa ospital. Nang makalabas siya, sa bahay ko na siya dinala. Masaya naman siyang sinalubong ng mga anak. Sa isang silid ko na muna sila pinatuloy at iniwan ko na rin sandali para makapag-banding. Nung gabi masinsinan kong kinausap ang hipag ko kung ano ang plano niya. Tinanong ko siya kung magsasampa ba siya ng kaso laban sa asawa. Handa namang kaming tumulong ni Noel sa kanya. Wala rin namang mangyayari. Nawala na ako ng tiwala sa batas natin. Gusto ko na lang makapagsimula muli kasama ng mga anak ko. Kaya lang, paano? Pwede kayo rito sa bahay. Talaga? Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, tatanggapin mo pa rin ba kami dito? Ate, wala ka namang ginawang masama sa akin eh. Tsaka, laging bukas ang bahay na ito para sa inyo. Kaya lang baka manggulo dito si Donato. Sigurado yun. Pero wag kang mag-alala. Mababait naman ang mga kapitbahay natin dito eh. Hindi nila tayo pababayaan.
Salamat pala sa pag-aasikaso sa akin at sa mga anak ko. Ikinukwento nila kung gaano ka kabait sa kanila. Hindi kasi nila yun naranasan sa mga kamag-anak ng tatay nila. Wala yun. Ang importante, nandito na kayo sa bahay. Hayaan mo, kapag kaya ko na, tutulungan kita sa negosyo mo para makabawi man lang ako sa'yo. Ang isipin mo muna kung paano mo mababawi ang lakas mo. Huwag ka na muna palang magkikikilos, ha? Habang nagpapagaling si Ate Emilia, ilang beses pumunta ang asawa niya. Binabawi niya ang mag-iina niya. Hindi na rin ako nagtaka nang lumapit siya sa kapitan at nagreklamo laban sa akin. Mabuti na lang na magkaharap silang mag-asawa. Nanindigan na ang hipag ko na hindi na makikisama sa kanya. Sa kabila ng pag-uusap nila sa harap ng kapitan, makailang ulit pang pumunta si Kuya Donato sa bahay namin. Pagkaalis nito, nagpasya ako na isagawa na sa mga oras na yun ang balak ko. Sa nanginginig na kamay, kinuha ko ang lumang libreta na minana ko sa aking lola. Matagal ko rin yung pinag-aralan. Meron ako nakuhang litrato at damit ni Kuya Donato. Yun ang gagamitin ko para kulamin siya. Hindi na talaga ako makakatagal sa bahay na to. Pakiramdam ko, lagi may mga matang nakatingin sa akin. Buwisit kasi mag-iina yun eh. Ayaw pong bumalik sa bahay na to. Kasalanan to ng magi na yun. Sinusulsulan niya si Emilia para hindi na bumalik sa akin. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi sila bumabalik. Bakit ba parang ang bigat ng pakiramdam ko? Para akong lalagnatin. Pagkatapos kong maisagawa ang orasyon, sobrang panghihina ang nararamdaman ko. Parang ang daming lakas ang nawala sa akin. Napangiti pa rin ako dahil alam kong nagtagumpay ako sa plano ko. Maghihintay na lang ako sa resulta. 2 araw din akong hindi nakapagtinda kaya nang sumunod na araw dinagsa kami. Mabuti na lang marami ako niluto ng araw na yon. Saglit nga lang naubos na ang paninda namin. Nagliligpit na kami katulong ang 2 anak ni Ate Emilia nang dumating si Kuya Donato. Napasigaw sa matinding takot ang 2 dalagita at nagtago sa likod ng nanay nila. Kahit ako parang babaliktad ang sikmura sa nakikitang itsura ng asawa ng hipag ko. Sinusundan kasi siya ng mga langaw dahil sa mga sariwang sugat sa buo niyang katawan. Mapupula rin ang mga mata niya. At ang buhok mamasa-masa at kita ang mga uod na naglalaglagan pa sa balat niya. Ano ang nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta, pagising ko kanina, ganito na ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ka namin matutulungan. Mabuti pa umalis ka na. Tinatakot mo ang mga bata. Maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Humingi ka dapat ng tulong sa mga kaanak mo. Ayaw nila akong tulungan. Pasensya na pero wala akong magagawa. Tara na sa loob mga anak. Huwag ka muna umalis. Emilia! Wala niyang pakialam sa'yo ang mag-iina mo pagkatapos ng mga kalupitan na ginawa mo sa kanila. Pinagsisihan ko na yun. Maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Lagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Diyos ko, patawarin mo ako. Maawa po kayo sa akin. Sa harap ng mga nandun, bigla na lang siyang natumba at saka naglabasan ng iba pang insekto sa katawan niya. Maririnig din ng mga sigawan ng mga tao sa paligid. Lahat nasisindak sa malagim na nasaksihan maliban sa akin. Nung gabi naging bisita namin si Kapitan. May ilan lang siyang tinanong kay Ate Emilia. Hindi ko maiwasang lihim na mapaismid. Dahil kumikilos lang pala siya kapag kaanak ang nasasangkot. Ano ba ang iniisip ninyong dahilan ng naging kamatayan ni Donato? Marami nagsasabi na barang daw. Kaya ba kayo nandito dahil ako ang iniisip ninyong gumawa nun sa kanya?
May ebidensya ba kayo? Wala naman kasing ibang may galit sa kanya kundi ikaw. Aminado ako sa bagay na yan. Pero sana kung may ganyan akong kakayanan, sana noon ko pa ginawa. E di sana, matagal na akong nakawala sa kahayupan niya. Huwag kayong basta magbibintang, Kapitan. Baka mabaliktad kayo. Alam naman natin na hindi tinatanggap ang paniniwala sa barang at kulam sa husgado. Kung plano niyong magsampa ng kaso, siguruhin niyo lang na mapaninindigan niyo. Walang imik na umalis ang kapitan. Wala na rin naman kaming narinig sa pamilya nito. Kahit sa mga tao, wala kaming naririnig na pinag-uusapan ng nangyari. Ang napansin ko lang humina ang benta namin hanggang sa uminto na kami. Regular na rin naman nakakapagpadala si Noel noon. Makalipas nga ang 3 taon, bumalik na si Noel. Nagpa siya kaming muling makipagsapalaran sa Maynila. Ang mas masaya ang 2 anak ni Ate Emilia. Matagal na raw nilang pangarap na makarating doon. Sa Maynila na rin nakahanap ng trabaho ang hipag ko. Umuuwi pa rin naman kami sa probinsya tuwing bakasyon. Hindi ganun kadali ang ilang taon na kalbaryong tiniis ng hipag ko. Gaano man nating gustong tulungan ng isang tao, laging nasa kamay pa rin nila kung paano matitigil ang pang-aabuso sa kanila. Alam kong masama ang ginawa ko, Miss Gwen. Magsisiman ako, alam ko na hindi ko na maibabalik ang buhay na nawala. Pero nabigyan ko naman ng pagkakataon na mabago ang buhay ng hipag at mga pamangkin ko. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana magbigay ito ng inspirasyon sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso sa mga asawa nila. Maging matapang na ipaglaban ang mga karapatan natin. Wakas,